Hello guys, this is Miss Jamie Baliena channel. Ngayon ay magluluto tayo ng isang exotic soup. Itong lulutuin natin ay isang klase ng algae o lumot sa Tagalog. Pero dito sa aming probinsya ito ay tinatawag na tabtaba, na nakukuha lamang ito sa fresh water o tubig tabang sa mga batis o ilog na hindi polluted. Pero usually ito ay nakukuha sa mga upland areas, upland municipality ng probinsya ng Abra. Kasi doon talagang napaka-fresh ang paligid, lalong-lalo na ang mga tubig doon. Kagaya ng nakikita nyo, ito ay kulay green. Ang texture nito ay napakalambot, jelly-like ito, lumot na ito. Alright, uumpisahan natin sa ang pagluluto. Una muna ay lilinisan natin ito sa malinis na tubig para matanggal ang buhangin. Ang paghuhugas nito ay ganito lamang po. Parang wawagwagin mo lang siya, hindi kailangang pigain kasi malambot na malambot itong lumot na ito. At gumamit tayo ng strainer pansala. Bale 3 beses ko po itong hinugasan para siguradong matatanggal ang buhangin. Kumakapit po ito sa mga bato sa gilid ng sapa, batis o ilog. Bale sa aking pananaliksik ay ito ay mayaman sa mga iba't ibang klase ng bitamina kagaya ng bitamina A, B, C, calcium at protina. Ang tabtaba na ito ay paborito lalong-lalo na sa mga upland areas, sa mga tribong itneg. O sa amin naman, mga Ilocano, ay kumakain din kami nito. Kaming mga sanay na kumakain nito kasi kung hindi ka sanay, parang maalibadbaran ka kasi napaka-soft. Ito, parang jelly-like nga. Hindi mo na kailangang nguyain, kundi lulunukin mo na lang sa sobrang lambot niya. Ang paghahanda nito ay hindi komplikado, napakasimple lamang po. Kailangan mo lamang to ng malinis na tubig at strainer. Pagkatapos itong linisan, iseset aside mo lamang at ihanda ang mga rekado. Hahayaan lamang po dyan sa tabi para matanggal ang excess na tubig. Itong nabili ko na tabtaba o lumot na ito ay hindi mabuhangin. Kasi minsan makakabili ka ng mabuhangin. Yun, mahirap linisan. Pero itong nabili ko ay parang malinis na siya. At ito naman po ang mga rekado. Itong sibuyas, itong tinatawag kong fresh na sibuyas na yan na may dahon. Maglalagay lamang ako ng isang malaking butil ng sibuyas at saka yung dahon niya ay gagamitin ko rin. Huhugasan yan at i-slice ng manipis. Ito namang dahon ng sibuyas ay kailangan nating tanggalin yung madilaw-dilaw na bahagi ng dahon. Kasi kailangan lang natin nito ay yung mga berde na bahagi para fresh na fresh. At kakailanganin din po natin maglagay ng kamatis. Ito palang kamatis po na ginagamit ko ay native na kamatis na produkto dito po sa aming probinsya. Ito ay mas makatas at mas maasim kumpara po doon sa ordinary na nabibili sa palengke na bilog. Bilog na hugis na kamatis.
Huhugasan lang po natin ito ng malinis na tubig bago po natin itong gayatin. Dahil 1 cup lamang po ang tabtaba na natira, ay para feeling ko medyo marami, napasobrahan ako ng sibuyas, kaya itatabi ko na lamang po yung excess na dahon. Isusunod na natin yung kamatis na hiwa-hiwain ng maninipis. At ayan po, ganyan lamang po karami ng rekado ang kakailanganan natin. 2 kamatis lamang kaitatabi natin yung isa. At ito, maglalagay din tayo ng konting luya. Pagkatapos hiwa-hiwain ang mga rekado, itatabi na lamang natin siya doon sa isang mangkok. At halu-haluin lamang po natin ito para mag-blend po ang lasa at maglagay po tayo ng katamtamang dami ng asin. Depende po sa ating panlasa, doon natin ibibase ang karami ng asin. At maglagay din po tayo ng konting lamang na magic o yung pampalasa. Pandagdag lang po ng lasa, pero optional po ito. Depende po sa inyo kung gusto nyo po. At halu-haluin lamang po natin para po mag-blend ang lasa ng ating rekado. Pwede rin po kayong maglagay ng sili, yung siling labuyo para kung gusto nyo ng maanghang. Pagkatapos pitatabi lang natin po ito. At kukunin natin yung itinabi natin kaninang algae o yung tabtaba at banlian natin ng kumukulong tubig. Opo, kumukulong tubig ito. Ibababad natin ito ng 5 to 10 minutes. Itong tabtaba doon sa kumukulong tubig. Kung mapapansin nyo po, habang tumatagal ito doon sa kumukulong tubig, ay mag-iiba ang kulay. Doon sa berdeng-berde kanina, magiging brownish color na ito. After 5 to 10 minutes, ay hanguin natin at strain. At hayaan muna natin dyan tumulo ang excess na tubig. At kunin natin ang rekado at maglagay tayo ng mainit na tubig doon sa ginawa nating rekado kanina. At haluin natin. At pagkatapos nun, ilagay na natin ang nabanliang tabtaba. At halu-haluin lang po natin. Pwede din natin siyang tikman para malaman ang lasa. Kung kulang ng asin ay magdagdag lamang po natin base po sa ating panlasa. Para sa akin, nakulangan po ako ng konting asin kaya naglagay po ako.
perfect. At ayan na, may finished product. Ang algae o lumot o tabtaba soup. At yan nagtatapos ang ating exotic soup. And once again guys, thank you very much for watching. At sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, you may subscribe para ma-notify kayo sa aking mga sumusunod na video. Alright guys, this is Miss Jamie Baliena channel. God bless us all.